So madalas nating iniisip na napakahirap abutin ang ating mga pangarap. Napapangunahan tayo ng takot. Kailangan lang natin na magsimula. Yun talaga yung pinaka-importante. Hi everyone, and welcome sa first episode ng ating Anything Random Podcast. My name's Take two. Hi everyone, and welcome sa ating first episode ng Anything Random Podcast. My name is Reggie, and today, pag-uusapan natin ay ang kasabihang one step can begin a journey of 1,000 miles. Ayan, so this is actually a Chinese proverb, and ano ba yung ibig sabihin nito? So, sa mga nagsasabi na kahit gaano kalayo ang isang biyahe, syempre nagsisimula ito sa isang hakbang. So, madalas nating iniisip na napakahirap abutin ang ating mga pangarap, di ba? Dahil mukhang syempre napakalayo o napakalaki ng ating gustong makamit. Pero ang totoo, parang kailangan lang natin na magsimula. Yun talaga yung pinaka-importante. Ayan. So, minsan kasi pinangungunahan or napapangunahan tayo ng takot. So, kahit alam natin na kaya natin na magawa yung isang bagay. Pero, yung pag-take ng first step, yun yung isa sa pinakamahirap gawin kasi maraming tumatakbo sa isip natin ng mga negative thoughts instead na isipin natin na kaya natin. One step can begin a journey of 1,000 miles. So sa episode na to, ibabahagi natin or pag-uusapan natin ano ba yung mga bagay na dapat nating maisip or dapat nating i-remind sa sarili natin para mas malayo yung marating natin. Paano ba tayo makakapag-take or paano bang hindi tayo natatakot na mag-take ng isang unang hakbang. So, samahan niyo ako sa pagtalakay sa kung paano ang simpleng unang hakbang ay maaaring magbukas ng pinto sa napakaraming oportunidad at tagumpay. So, let's get started. Ayan, so naalala ko dati, right after graduation, natatakot ako or hindi ko maisip na lumuwas ng Maynila kasi I am from the province, and parang natatakot ako lumuwas ng Maynila kasi alam ko na parang isang malaking mundo or isang different environment yung Manila, lalong-lalo na sa perspective na isang probinsyano. Ayan. So, before ako lumuwas ng Maynila, so bilang isang probinsyano, ang dami kong naiisip na mga takot. So, instead na i-encourage ko yung sarili ko na maraming opportunities na mangyayari or marami ako makukuhang opportunity pag lumuwas ako ng Maynila, mas nauuna or napapangunahan ako ng takot na paano na, kasi alam mo naman pag probinsyano ka, ang lagi mo nakikita sa balita yung mga krimen, mga negative things about the city. So yun yung mga nakikita mo. So sa point of view mo, parang baka ma-experience ko rin yung mga negative things pag lumuwas ako ng Maynila. Ayan. So ang pagkuha ng unang hakbang, alam natin na yun yung pinakamahirap sa parte or pinakamahirap na parte. Marami sa atin na nag-aalangan dahil takot tayo na hindi natin alam o takot tayo na baka tayo ay magkamali. Ang unang takot ay tungkol pala sa pag-alis sa comfort zone natin. So, kaysa sa actual na gawain, akala natin takot tayo dun sa
mangyayari sa atin pag lumabas tayo sa comfort zone natin. Pero ang talagang takot pala natin ay umalis dun sa comfort zone natin kesa dun sa actual na mangyayari sa atin in the future. At once na nakaalis tayo dun sa comfort zone natin, dun natin marerealize, or yun nga, pag na-take na natin yung first step natin, parang yung mga susunod na mga pangyayari parang madali na lang sa atin. Okay, alam ko na to. Parang okay, parang may courage ka na since na-take mo na yung first step, parang may courage ka na to take another step. Isa pa example ng pag-take ng first step. So yung paggawa ko ng podcast na to, parang syempre natatakot ako. Syempre wala naman akong following and talagang hindi niyo ako kilala, hindi ako kilala ng halos lahat or lahat ng mga nasa social media, wala nakakakilala sa akin. Pero sabi ko na sige lang, kahit na walang nakakakilala sa akin, susubukan ko. Kasi ito na yung parang sabi ko, baka ito yung talagang platform na pwede ako. Kasi marami akong naiisip dati na baka pwede akong mga ganito. Ano ba yung pwede kong gawin para makapag-contribute sa social media, sa platform na to? Sabi ko, baka itong podcast na to, baka may chance tayo. So, try lang natin. So, yun nga, nandito ako. So, this is our first episode and this is my first time trying this one sa platform na to. So, ayan. So, para sa mga nakikinig na feeling stuck or overwhelmed, itong advice na to is hindi lang para sa inyo, para na rin sa akin na magsimula tayo sa maliit. So, yun nga, hatiin ang malaking goal sa maliit na achievable steps. So, doon naman, alam naman natin na nagsisimula ang isang bagay or makukuha natin ang isang bagay pag may nasimulan tayo paunti-unti. So, bawat maliit na tagumpay ay nagbibigay sa atin ng confidence, nagbibigay sa atin ng kumpiyansa, at ito yung magdadala sa atin or maglalapit sa atin dun sa pangarap na meron tayo. So, syempre, habang nasa journey tayo sa pag-abot ng ating mga gusto natin sa buhay, along the way, hindi siya smooth sailing. May mga pagkakataon na may mga times na nagdududa tayo sa sarili natin, lalong-lalo na pag hindi naaayon dun sa mga plano natin yung mga nangyayari. So, nadidisappoint tayo. So, may mga bagay ako na dati na tinatry, pero alam mo yung parang abilis ko mapanghinaan ng loob kasi parang wala namang nangyayari. So, yun yung siguro makakatulong sa atin na pag hindi tayo mabilis na napanghihinaan ng loob. So, every time na nakaka-encounter tayo ng mga struggles along the way, siguro yun nga, part yun, isipin natin na part talaga siya sa pag-abot ng pangarap natin. So, minsan kasi, lagi, siguro, na napapakinggan nyo na rin siya. Minsan kasi, for example, pag nagta-travel ka, minsan kasi ang maganda dun sa pagta-travel mo, hindi yung mismong destination, kundi yung journey. So, minsan yun yung fulfilling na parang napaghirapan mo or naghirap ka para maabot yung gusto mong marating. So yung first podcast natin, more of an advice and syempre a personal reflection dun sa journey natin. And syempre, this is our first episode. Marami talagang kailangang i-improve. Marami pa akong kailangang matutunan dito. So, I guess yun lang muna for this podcast.